Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa isang hearing. Senador Risa Hontiveros versus Senator Alan Peter Cayetano. Sila po ang bida ngayon mga ka-action, mga kakamping. Ito po ang iniimbestigahan nila sa nasabing hearing. Tungkol po ito sa past administration na kung saan nga po iniimbestigahan ang nangyari ng war on drug ni dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. At eto, mapapakinggan nyo o ma-analyze nyo kung sino ang kinakampihan ni Alan Peter Cayetano. Okay. Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panuorin muna natin ang mainit na sagutan. It is also not fair, Mr. Chairman, to accuse a person who is not only absent from this hearing but in jail the past half-decade on charges na sa kabila nung tuloy-tuloy na pag-recant nung mga di umanong testigo laban sa kanya, is being held unjustly para akusahan siya na minamasahin niya ang definition of terms o ang mga bilang. I think the best thing that has been said so far this morning about human rights in this hearing ay bukod dun sa sinabi ni Ambassador na he will represent our country on the issue of human rights and other important issues and common values sa community of nations bilang ating permanent representative sa UN, ay yung in-acknowledge ko at in-appreciate na sinabi ni Secretary Remulla na kahit hindi out of compliance but out of courtesy, magpo-provide sila ng information sa International Criminal Court. I just want to make those few points of record also, Mr. Chairman, in this hearing, out of a sense of fairness. And I will place my confidence in the good ambassador to represent our country better and even better on the international stage on that very important issue of human rights. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chairman, sorry. Thank I you, just have to correct that. Senator Alan, before that, I would like to recognize the presence of our Senate President, Mig Subiri. Mr. Chairman, thank you very much. I'd just like to put on the record, there's no unfairness. There's no accusation. I'm not accusing former Secretary De Lima as stated by the lady senator. It is a fact. It is an official act of the Secretary and the DOJ to place that definition. Everything I said is on record in the UN Human Rights Commission. It is a formal submission. I've said that in this committee, in the Senate, many times. If you're a human rights advocate, dapat nasa top ng head mo yung mga numbers na to, di ba? And I didn't bring up human rights here. It was the good senator who brought it up. So I just want to set the record straight because this is part of a pattern na sinisiraan yung bansa natin na para bang pagka pulis wala nang ginawang tama, papatayin na lang. Pagka Duterte, papatayin na lang lahat. So we have to set the record straight. May pagkakamali yung ibang mga pulis and they're facing prosecution now. Meron po talagang human rights violation din po yung mga drug lords na ayaw naman i-bring up. Meron talagang change of definition. I'm surprised that she doesn't know about this, but I'm not accusing Senator De Lima of that. That's a fact. It's in the records of the Senate. Nag-argue kami ni Senator De Lima sa Senate nung nag-hearing siya about this. So I'm just stating a fact. I'm not accusing anyone about anything. There's no unfairness here, Mr. Chairman. Thank you very much. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang kanilang sagutan ho mga ka-action. Grabe no, grabe ka naman Cayetano. Ano yung sabi niya? Narinig nyo? If you are human rights advocate, dapat alam mo o nasa ulo mo ang bilang.
Kaya tano, hindi naman yan sunga-sunga si Senadora Risa Hontiveros na magpanggap na human rights. Siyempre, hindi niya talaga alam ang bilang dahil hindi naman siya human rights officer. Talaga naman to si Cayetano. At ano yung sabi niya? Kapag Duterte, papatayin. Kapag pulis, papatayin. Sus, Marios. Sino bang may sabi na papatayin ang Duterte at pulis? Diba? Iniimbestigahan po yan, Cayetano, dahil maraming complainant. Maraming gusto magkaroon ng katotohanan at hustisya sa kanilang mga minamahal sa buhay na namayapa noong panahon na ipinatupad ang war on drugs. Diba? May nabalitaan ka na ba na namatay sa mga Duterte? Di ba? Wala. Yan po ay iniimbestigahan lang. Diyos ko po, nasaan po? Cayetano, nasaan ang 10,000 na pinangako mo? Diba? Oh, ang sarap mo mangako ng 10,000. Dito, halatang halata kung sino ang kinakampihan mo. Ito yung isa sa mga masasakit sa atin bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang ordinaryong Pilipino, na masakit nating mapanood o marinig na ang iilan sa ating mga opisyal at mga mambabatas ay hindi patas kung lumaban. Di ba? Dapat nga po magkaisa po kayo dyan. Walang masama akong nakikita kung iniimbestigahan si dating Pangulong Duterte noong panahon na ipinatupad niya ang war on drugs. Kasi nga po may mga complainant na gusto o makamit nila ang katarungan na matagal na nilang minimithi. Naintindihan mo ba yun, Cayetano? Huwag niyo pong sabihin na ganyan na Perkit Duterte papatayin, Perkit Pulis papatayin. Diyos ko po. Oo, hindi po sila dyan pinapatay. Iniimbestigahan ho sila. Nang sa ganon malinaw ang lahat. Nang sa ganon kung sila ay mapatunayan na nagkasala, dapat naman po talaga na managot. Di ba? Kung mahihirap ang nasasangkot sa nasabing krimen, kahit wala pang sapat na ebidensya, kulong na. Pero kung mga maimpluwensyang tao, ang hirap imbestigahan. 'Di ba? Kahit may mga dokumento o may mga ebidensya na hindi pa rin makukulong. Dahil under investigation pa rin. 'Di ba? Yan ang masakit sa ating ilan ng mga mambabatas. Yan ang hindi patas ang batas. Kapag mayaman, mahirap ipakulong. Mahirap imbestigahan. Kapag mahirap, wala pa naman sapat na ebidensya, padlak ka na sa kulungan. Yan ang totoong senaryo na nangyayari dito sa bansa natin. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakampeng. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.